Okay, sige. Ano pagkamatay? Ano po yung final natin ngayon sa Ombudsman? Dito sa Ombudsman, ang basis natin dito yung violation ng anti-graft law. Nung una, ang sana inisip namin, yung violation lang ng revised penal code. Ngayon may nagsabi na sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya napagdesisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office ng Ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Ano unit exactly, sir? I think section 3E. Pwede pa natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinagpagulan? Yung una, syempre, yung falsification ng legislative document. Dito naman sa Ombudsman, yung violation ng section 3E kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno, no, at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nilang Ano nagpadala? yung ugat nito, sir? Yung pagsingit ng imagine 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Ito ba yung mga blanks? Opo, yan yun. Binilang niyo po yun, parang kinumpit niya lahat. Marami yung blanco na yon. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Sir, bakit po 12 yung counts ng falsification of legislative documents? Palagay ko, mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan kasi siya naman yung lead counsel. Well, kaya po, 12 counts yan, ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0, gawin mong 90 billion, or 80 billion o kahit 10,000 pesos po, hindi nyo pwedeng gawin yun kahit piso nga basta 0. So 12 times po namin nabilang na meron pong ganong insertion, yung singit. Oo. Ibig po sabihin si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Sir, sino po pala yung respondents dito? Sino exactly po? Ito po, siyempre si Speaker Romualdez, because siya po ang head ng House of Representatives. Manuel Jose Dalipe, kasi siya po yung nandun sa APRO. Etong majority leader, siya yung majority whip. Siya yung nag-marshal ng mga boto para dito. Si Congresswoman Kimbo. At least inamin yan na merong insertion. So, kasi dating Appropriations Committee Chairman Saldico. At saka may mga kasama po dyan na hindi pa namin na-identify na palagay namin ay kasama sa technical working group acting under the instructions of the named respondents. So, yung mga staff? Opo, syempre, opo. Kahit inutusan lang sila. Kasi po, ginawa din nila eh. So, they have to justify kung kanilang in-insert under the directions na ito ay lawful na instructions. Kasi kung unlawful yung instructions, liable din po sila. Complainant din po sila. Opo, Bakit complainant po din kayo po. sumares? Alam niyo po, ako ay I'm doing this in representation of the Citizens Crime Watch. Ito po yung aming presidente, ako ang national chairman. The Citizens Crime Watch has been in existence since 1992. At talagang pakialamero po kami. Basta may nakikita kaming palagay namin ay may graft and corruption, ay pinafile po namin. Kami po ang nag-file sa Dingbaksya kay now Congressman Del Secretary Garin na ngayon ay nililitis na sa Sandigan Bayan. Kami po ang nag-file doon kay Commissioner Guanzon ng GRAP na ngayon po ay nililitis na sa RTC Bulacan. At marami pa po kaming ibang na-file po rito, yung sa SAP 44 against former President Aquino, at kami rin po yung nag-file. So, hindi po ito politiko, hindi po ito politika.
ito talaga ay aming advocacy sa Citizens Crime Watch. Non-partisan po kami. Why include Kimbo, sir? Bakit sinama si Kimbo? Siya nag-admit nun di ba? Opo, alam na pala niyang may insertions, dapat kumilo siya para hindi ito ang i-transmit as an enrolled bill. Dapat binalik yan sa BICAM kung lalagyan ng insertion. Attorney, bakit graph lang? 241 billion pesos ang pinag-uusapan. Graft po at saka falsification. Kasi yun po ang aming evaluation na ito po ang krimen na nagawa. May administrative case din ba na kasama dun sa complaint? Implied naman po yun pagka-ombudsman na we are invoking both the criminal and administrative jurisdictions of the Office of the Ombudsman. Malawak po ang kapangyarihan ng Ombudsman pagdating po sa graft and corruption. So ano yung prayer nyo, sir? O ano yung prayer nyo na mangyari? Well, ito pong falsification ay up to 6 years imprisonment. Yun pong sa graft depende po sa mapapatunayang value ng perwisyo sa pamahalaan. Sa administrative po, pwedeng suspension, pwedeng dismissal from the service, pwede rin kung convicted, perpetual absolute disqualification. Kung Alvarez, baka may magsabing politika lang. Anong magiging sagot? Well, karamihan pag wala nang nasabing iba, sasabihin talaga politika lang ito. Lahat naman na nangyayari, politika talaga. Diba? Parte ng politika yan. So sa akin naman, ang kawawa dito, yung mga empleyado na napag-utusan.